na yung nangyari doon sa pagpatay sa isang lalaki na nagbi-video game sa Tondo, Maynila. Pinatay ng mag-ama yun eh. Binaril na, kung hindi ako nagkakamali, sinaksak pa. In other words, pinagtulungan ng mag-ama. Ngayon, mabilis din naman yung ating mga pulis dyan sa Maynila dahil abay hawak na ng mga pulis yung mag-amang suspect dito sa krimen na nangyari na ito. Ngayon, yun po ang ating magiging follow-up maya-maya lamang. Oho, pwede na. Mukhang pwede na. Okay? At ang ating makakakwentuhan ngayong hapon sa radyo tungkol sa bagay na yan, ano ng latest development, mga kapuso, ay walang iba kundi si Police Major Philip Ines, tagapagsalita ng Manila Police District or MPD. Major Ines, sir, magandang hapon po sa inyo. Yes, Karine, isang mapagpalat kalmadong hapon po. Ganun din po sa mga nakatugaygay sa inyo ngayon. Apo, ano na hong latest development nitong issue na ito? Yes, Karine, yung suspect natin dito ay tama po kayo, nasa kustodiya na po ng Manila Police District at naipagharap na po ito ng kaukulang reklamo sa tanggapan ng taga-usig sa lungsod ng Maynila. At hinihintay lamang po natin yung commitment order para mailipat na po natin sa Manila City Jail. Apo. Nakuha nyo na ba? Nahalukay nyo na ba kung ano talagang pangunahing dahilan para ganong katindi, pagtulungan ng mag-ama, sinaksak na binaril pa yung nag-iisang tao? Nakuha nyo na ang pangunahing dahilan kung bakit? Yes, Karine. Nangyaring insidente, Karine, noong April 13 ng umaga. Nalaman natin, Karine, bago nangyari yung pagpatay ay noong pong April 12, nagkaroon po ng insidente, pinagtripan nitong ating biktima. Ito pong suspect natin, isa sa mga suspect natin. Aha. At base po doon sa investigation, hinabol niya po ito ng saksak na walang kadahilanan. Habang pong nandun sila sa isang basketball court doon, hinabol niya itong ating suspect ng panaksak. At dahil po doon, ginawa po nitong suspect natin ay sinumbong niya doon sa kanyang ama. Okay. Kung saan nga po pinagharap po nila ng reklamo ito sa barangay para magkaroon po sana sila ng paghaharap. Pero hindi po dumating itong ating biktima na si alias John John. Okay. Kung saan po napag-desisyonan po nitong mag-ama na hanapin po at nakita nga po nila dito sa isang computer shop dito po sa lugar nila. Magkakalugar to, Karine. Apo. Kung saan nga po, doon po sa mismong kuha nung CCTV, kung saan naririnig din po natin na may yung audio, ay balak po nila sana kausapin. Tumayod po itong ating biktima at according po sa kanilang dalawa, doon sa ating suspect, ay meron pong tangka itong bubunutin. Kaya yung isa po ay binaril niya at yung isa naman po ay sinaksak niya. Dalawa po ito, magtatay po ito at nakita po natin doon po sa kuha din po ng CCTV na hawak-hawak natin na ganoon nga pong ginawa, tuloy-tuloy po yung kanilang pagsaksak hanggang sa sabi nga po hindi na po gumagalaw itong ating biktima at kalaunan po ikinasawi nito. Okay. Pero nakuha nyo, sabi nyo una, hinabol nitong biktima natin, yung isa sa mga suspect sa may basketball court. Hinabol na saksak. Nakuha nyo ang dahilan. Anong pinag-umpisa naman noon? Para na wala pong dahilan. Kumbaga ang sabi lang po nitong ating suspect ay pinagtripan lang siya nito pong biktima natin. Yung po yung kanya pong sinasabi doon sa kanyang account. Aha. At ganoon din po yung nasabi ng magulang. Ang intention lang po talaga nila nung time nung hinanap itong ating biktima ay para kausapin. Kasi hindi po ito dumating sa barangay. Pinatawag po ito sa barangay pero hindi po dumating sa barangay. Ang purpose talaga nila makausap po o makatanungin kung bakit niya ginawa yon. Pero dahil nga po doon sa actuation nitong ating biktima na akala po nila ay may dalang barel or ano pa mga panaksak, inunahan na po nila. Binaril po at pinagsasaksak po yung ating biktima. Okay. Ano na rin ba niyo kung may record na, may previous records na ba sa ating mga pulis? Itong ating victim, yung napatay, nung mag-ama, ito ba'y may record na? Ito ba'y kilalang gumagamit ng bawal na droga o kilalang manginginom doon sa lugar? Yung mga ganun ba, sir?
Well, tama kang Karina, may mga ganun pong account yung mga taga doon din sa lugar. Sabi nga, talagang yung term na ginagamit nila ay talagang malimit na po ito na i-involve dun sa mga kaguluhan. Aha. At nabanggit na rin po ito ng ating mga suspect na nasa kustudiya natin. At ganoon din po yung mismong investigador natin no, nagkakandak po ng pag-iimbestiga doon sa lugar. Nabanggit din po yan. Pero wala pa naman record to na siya nakulong na. Sa ngayon, Karine, wala pa akong ganung background kung ito pong ating biktima na ito ay may record po. Ang sa ating po dito, yung dalawa po dito, yung magtatay na ito, ay sumuko po ito pagkatapos po na gawin nila yung krimen. Nangyari po yung krimen ng April 13 at pagdating po ng April 14 ng gabi, pumunta po ito doon sa station commander. Meron nagpatulong po ito at sumuko po ito sa station commander ng Rahabaga Police Station. Aha. At ng Tondo at kasi sa pressure na rin po alam na pinaghahanap talaga sila sumuko na nagdesisyon po sila sumuko na po sa police. Okay, okay. May asawa na ba itong napatay o wala pa? Para na base doon sa ating hawak-hawak na report, wala po itong asawa. Ito po ay 49 years old na taga doon din po sa lugar at wala rin po itong trabaho. Nako, in other words, tambay lang itong maghapon. Wala Yun po yung nalaman po natin, Karine. Ano naman nagreaksyon ng kanyang mga close relative? Magulang niya, kapatid niya, Juan? Yung magulang naman po nitong ating biktima, sabi nga po talagang, sabi nga willing po sila talagang ipagarap ng kaukulang reklamo itong ating dalawang suspect na mag-ama. At yun nga po Karine, na ipagarap tayo po ng kaukulang reklamo ito sa tanggapan ng Taga-Usig. Kung saan nga po, katulad po na nabanggit ko kanina, iniintay lang po natin yung commitment order nito Karine galing sa korte para maidala po natin siya sa Manila City Jail. Sa ngayon po, nasa kustudiya pa rin po natin itong dalawa na ito. Alright, okay. Pero bago kita pakawalan, as usual, sir, bago kita pakawalan, tatanungin ko yung kabuuan ng AOR ninyo in the past 24 hours. How was it? Maliban dito. Pero wala po tayong kaganapang pumukaw sa ating kamalayan. Nakita po natin meron po talagang sabi nga natin pagbaba po doon sa ating 8 focus crime. At kung meron man po nangyayaring insidente sa amin, mataas po yung aming crime solution efficiency. Yes, Karine. And with that, sir, congratulations. Mabuhay tayo lahat, sir. Maraming salamat po, Karine, sa pagbibigay ng pagkakataon. Sa ngalan po ng aming bagong punong taga-Timon, Police Brigadier General Arnold C. Santiago, makakaasa po kayo sa tapat, nararamdaman at serbisyong ora mismo para po sa Manileño. Sa kalmadong hapon po. Likewise, Police Major Pilipinas, tagapagsalita ng Manila Police District, kanyang napakinggan ang atid sa